Magandang araw na naman muli sa inyong lahat mga ka-farmers. Kaway-kaway, welcome na naman muli sa ating YouTube channel. So ayan, sa mga interesadong mag-alaga ng darag native chicken, kung saan ba tayo makakabili. So sa videos na ito ay pag-uusapan po natin at ibibigay ko sa inyo kung sino ang pwede nyong kontakin para makabili po tayo ng breeders ng darag native chicken. Pero bago ko sabihin sa inyo mga ka-farmers, sa mga nagtatanong kung kailangan ba ng permit sa pag-aalaga ng darag native chicken, kung maliit lang naman ang iyong alaga, kahit wala na mga ka-farmers. Pero kung talagang business ang iyong hanap, talagang pang negosyo, mas maganda kung meron po tayong permit. Mas maganda kung kumuha po tayo sa DA para malaya po tayong makakapag-shipment, makakapag-deliver ng ating mga supply, ng ating mga goods para makapagbenta sa mga iba't ibang lugar. So, mas maganda kung meron tayong mga papers na ipapakita sa bawat checkpoint, lalo na ngayon na medyo mahigpit pagdating sa mga manok at sa mga livestock na dinideliver mga ka-farmers, kasi marami po yung mga virus na pwedeng magdala, lalo na sa ating mga manok mga ka-farmers. Kaya kung tinatarget mo ay malaking business mga ka-farmers, magde-deliver ka sa malayong lugar, ina-advise ko sa iyo mga ka-farmers, kumuha po tayo ng permit. Madali lang naman kumuha ng permit mga ka-farmers. Kukuha lang naman sa sample sa iyong alaga at kukuha niya ng dugo para blood testing. Para pag walang sakit na nakita mga ka-farmers, makakuha kayo ng certificate. At yun, malaya na kayo makakapag-deliver kung saan lugar nyo gustuhin mga ka-farmers. So, mas maganda talaga pag may permit. Pero dito sa atin mga ka-farmers, marami din tayo makilala na walang mga permit mga ka-farmers. Kaso nga lang, pag wala kayong permit mga ka-farmers, patago lang ang iyong pagde-deliver. Medyo pag may checkpoint, medyo takot, medyo kabado mga ka-farmers kasi walang maipakita na papers. So, yan yung kagandahan. Pag may permit po tayo, malaya po tayong gumagalaw. At pag mayroon mga project ang DA, pwede po tayong ma-recommend. So, pag tayo po ang makakuha sa sa bidding ng DA, ay napakalaking pera po yan. So, panalo talaga pag ikaw ay mag-aalaga ng darag native chicken. Lalo na pag ikaw ay madiskarte sa pag kukuha ng mga organic na pagkain, talagang tipid na tipid. Ang ating namang organic manok na ito ay hindi po mahirap pakainin pagdating sa organic. So ito na mga ka-farmers, yung hinihintay nyo sa mga nagtatanong kung saan tayo makakabili ng darag native chicken. So ito po ay talagang may permit sila, registered po sila, at pwede po silang mag-deliver kahit saan lugar. So ilalagay ko yung Facebook page para diretso nyo silang makontak at makapag-message po kayo. Kaso nga lang, kailangan mong mag-reserve sa kanila kasi ang darag native chicken ay talagang in demand sa ngayon, negosyo pagdating sa supply. So marami ang nangangailangan. At bago ko sabihin sa inyo mga ka-farmers, kung bago ka pa lang napadaan sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell. Piliin mo yung all para updated ka sa ating mga videos na bagong labas mga ka-farmers. So ito na nga mga ka-farmers, dito sa Gisra Darag Farm, Gisra Darag Agri-Trading, dito kayo pwede makabili ng darag native chicken mga ka-farmers. Talagang kompleto na sa bakuna yung kanilang mga manok at siguradong safe na safe kayo dito, legit na legit. So ayan, nilagay ko po yung kanilang Facebook page para diretso na po kayo makapag-message po sa kanila. So sa mga nagtatanong kung saan po sila located, Barangay Barok, Tigbuan, Iloilo. So yan po yung exactly na kanilang location. So kung malapit kayo sa Iloilo mga ka-farmers, yun, makakakuha kayo sa kanila. Pero kung malayo naman kayo mga ka-farmers, nagde-deliver po sila, kaso nga lang meron ng delivery charge. Kasi base po sa ating mga nakita, nagde-deliver po sila ng Leyte, Ormoc, Maasin, Cebu,
at napakarami pang lugar na pwede nilang madeliveran. Sa mga nagtatanong naman ng presyo mga ka-farmers ng ating darag native chicken, ay nadepende po yan sa edad ng ating darag. So, ang day old mga ka-farmers ay naglalaro po yan sa 85 per head. Ang week old is nasa 100 per head. Ang 1 month old is nasa 200 per head. Ang 2 months old, 300 per head. Ang 3 month olds ay nasa 400 per head. Ang 4 months old is nasa 500. Pagdating sa roster ay nasa 550. At pagdating naman sa RTL ay naglalaro na sa 650 per head mga ka-farmers. So ayan mga ka-farmers, tama po ang iyong narinig na mga presyo mga ka-farmers. Baka sabihin yung mahal. So halos lahat po talaga nagbibinta. Halos ganyan po ang presyuhan mga ka-farmers. Kasi bibihira lang at kinukulang po ang supply ng darag native chicken sa ating bansa. Marami po ang consumer mga ka-farmers. Pagdating kasi sa ating darag mga ka-farmers ay kinukulang ito sa supply. Kaya ganun na lang ito kamahal mga ka-farmers. So kung sa una ay hindi na ito pinapansin, natatakpan na ito ng mga imported na mga lahi ng manok. Ngayon naman mga ka-farmers ay bumalik ang kanilang halaga. At alam naman natin na pagdating sa lasa ng karne ng manok, panalo pa rin ang native mga ka-farmers. Pero kung titingnan natin, kung kwikwintahin natin kung paano po natin i-market, paano po natin ibibenta, paano po tayo makakabawi ng ating mga produkto mga ka-farmers galing sa ating darag native chicken, sa presyo pa lang mga ka-farmers ay talagang makakabawi po tayo. At ang kagandahan mga ka-farmers sa pag-aalaga ng darag native chicken ay hindi ganon kamasilan ang ating mga manok na ito. At higit sa lahat, pwede silang kumain ng mga native na pagkain, yung mga nakukuha natin sa gilid-gilid, yung ating mga raw material na pwede natin makuha. Kung mag-i-explore lang tayo mga ka-farmers, ay napakarami pong libreng pagkain na pwede nating makuha para sa ating mga darag. So sa simula lang yan mga ka-farmers, ay talagang todo kayod po tayo. Once na ma-establish na po yung ating negosyo, yung ating farm ng ating darag, ay pwede na po tayong magpakain ng 50% na ating commercial feeds. So, at isa na dito yung pinaka-favorite nila na pagkain, ang azola mga ka-farmers. Alam naman natin na ang azola ay napakadaling itanim at napakadaling dumami. Kaya, ayan, hindi po sila mahirap pakainin, hindi po sila mahirap alagaan. Ang importante sa kanila mga ka-farmers, kumpleto sa bakuna para ligtas po tayo sa mga sakit. So, at importante na rin mga ka-farmers, mayroon po tayong biosecurity na tinatawag. So, bawal po yung mga kung sino-sino lang ang papasok po sa ating farm. Kailangan mayroon po tayong protocol sa ating farm na sinusunod. Dapat mag-sanitize po tayo kung mayroong mga bagong tao, mga bagong customer na pupunta sa ating mga farm. So ayan mga ka-farmers, sa mga nagtatanong kung alin ba ang magandang alagaan, itik ba, pabo, or iba't ibang nating manok, para sa ating mga ka-farmers, mas magandang panimula ang darag native chicken. Kasi hindi po siya masilan pakainin, hindi po tayo mahihirapan sa feeds kasi pwede po silang kumain ng mga organic. Kahit kapusin po tayo sa pambili, kasi sa pagsisimula talaga ng farm medyo mahirap, todo kayod po tayo hanggang hindi pa tayo nakakapag-establish ng ating farm. So ayan mga ka-farmers, sa gustong bumili ng darag native chicken, mag-direct message lang po kayo sa Gisra Darag Farm. So napaka-accommodating po nila. At hintay-hintay lang po kayo ng mga ilang days kung hindi sila makakapag-reply kaagad. Kasi siyempre marami din yung nag-i-inquire at marami ang interesadong bumili ng ating darag mga ka-farmers. So ayan mga ka-farmers, sana po ay nakatulong po sa inyo. At ayan, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa iyong pagsusubaybay sa ating YouTube channel. At inuulit yung mga ka-farmers, para sa mga bago pa lang napadaan sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell. So ayan lang, medyo mahaba-haba ng ating kwentuhan.